Hi everyone, welcome po sa Sprinkle Kindness family. Welcome to Thick and Thin Cafe where every bite and every sip is an experience worth sharing. Just a quick brand story lang po about sa Thick and Thin. It is a proudly homegrown donut brand in the Philippines, serving quality and flavor since 2016. So 9 years na po ang Thick and Thin Cafe from Ilocos Norte po, a proud Ilocano brand and marami na po pagdaanan ang Thick and Thin Cafe and proud to say po na till now, stay strong pa rin tayo, ano? Now, for the mission and vision po, we are committed to deliver joyful experiences through fresh, high-quality donuts and beverages, consistent branding, franchise empowerment, but very important, innovative offerings, and a welcoming atmosphere that feels like home. For our vision naman po, to become a leading global donut and beverage brand rooted in Filipino excellence, bringing comfort, creativity, and community to every bite and sip. Again, ito pong ating mission and vision. What makes us unique? Ano nga ba yung advantage ni Thick and Thin Cafe in comparison to the other competitors po sa market? Our donuts po are of great quality, light, airy, and soft with unique flavors. Very unique po, for example, yung romantic melon and yung ating purple yam. And sa mga nakatikim na po sa ating mga donuts, alam niyo po kung ano yung sinasabi ko nga premium yung quality ng ating donuts. And sa mga hindi pa po nakatikim sa mga far locations, you can order po and we can deliver it via yung mga partner couriers natin, pwedeng-pwede po siya. And rest assured po na hindi po siya mabilis masira kasi trivia lang po, nakapunta na po ang ating donuts sa Norway, Australia, and Canada. So, rest assured po na hindi talaga siya mabilis mapanis. And another unique po sa Thick and Thin Cafe is yung donuts po natin, pwede siya ma-personalize, customize for any event, birthdays, corporate functions, weddings, and etc. Depende po sa ating mga customers kung ano yung gusto nilang ipasulat sa atin. We could do that. Yan. And meron pa po tayong isang unique na factor sa Thick and Thin Cafe, pero mamaya po natin siya i-discuss. Dito po muna tayo sa donut menu. Ito po ang ating classics. Yung half dozen po ay 250 pesos. Yung 1 dozen po ay 450 pesos. And per piece po na classic donut ay 40 pesos. Ito naman po ang ating premium. Yung half dozen, 295. Yung 1 dozen, 555. And per piece po ay 50 pesos. Ito po yung sinasabi ko kanina na purple yum and romantic melon. Now, ito naman po ang ating Supreme. 375 pesos po ang half dozen. 1 dozen po ay 675 and per piece po ng ating Supreme ay 65 pesos. Take note po ng ating customized donuts or the same price with our Supreme donuts. Ito naman po ang assorted. Ating assorted half dozen ay 300 pesos. Ang ating 1 dozen ay 580 pesos. Take note po, usually ito po yung binibili ng ating mga customers, itong 1 dozen ng assorted donuts. Sa ating baby donuts naman, for 15 pieces, 275 pesos po ang kanyang price. Ito po ang example ng customized or personalized na donuts. Pwede po natin siyang sulatan. Depends po kung ano yung gusto ng ating customer. For example, if a pink theme yung gusto ng ating customers sa kanilang donuts, pwede po natin siyang gawin. Ito naman po ang ating grazing table. Mamaya po natin siya i-discuss. Pero ito po ang example ng grazing table po natin. Meanwhile, ito pong ating bestsellers. For the classics, we have Choco Sprinkle, Choco Marble, and Choco Tiger. For the premium naman, we have Double Touch, Melon, Choco Cashew. For the supreme, we have Almond King, Mango Bravo, and Oreo Berry. Ito naman po ang ating drinks. We have iced coffee. Macchiato po ang ating bestseller under iced coffee. And cookies and cream naman po ang ating bestseller sa non-coffee. 99 pesos po siya per cup. Sa lemonade naman po, we have watermelon, strawberry, blueberry, lychee, and green apple. Blueberry and lychee po ang pinaka-bestseller sa ating lemonade. And again, 99 pesos po siya. Ito po ang ating other services. Ang grazing table po ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Good
or 200 packs na po siya, pero pwede po more than that. Pwedeng 10,000, 20,000, depende po kung anong gusto ng ating customers. Usually po, mayroon po tayong mga customers na nagpapa-add. For example, 10,000, 20,000, pero another po na bayad yun. For example, gusto po ng isang customer natin ng 10K worth of grazing table. Then nagpa-add ng 10,000 of assorted donuts. So 5,800 pesos plus yung grazing table na 10,000 pesos. So equals, we have another profit dagdag kita po na 15,800 pesos. For the coffee partnership naman po, we can help you in looking for possible coffee shops na pwede niyong makipag-partnership in your location. Ang basis po namin dito ay Google Map. We can provide you a partnership contract for you to discuss sa mga coffee shop po. And of course, yung PowerPoint presentation po during your discussion. And share ko lang po na meron po kaming partner na coffee shop na nag-request na pwede magpa-customize sila na specific na design which is aligned sa kanilang coffee shop na brand. Pwede po natin siyang gawin sa mga partners na coffee shop po sa inyo. So ayun, sipagan lang po natin ang makipag-partnership sa mga coffee shops po within your location. Now, bakit nga ba donuts? Why donuts? As you can see naman po sa graph ito, there's an increase po on the trend of the annual growth po sa donut industry natin dito sa Pilipinas. Kasi ito ang mga factors. And I would like to give emphasis dito sa increasing urban convenience need and rising disposable income. Kasi dumadami na po sa atin ang merong willing na mag-spend to small luxuries, and donut falls into the category na affordable indulgence. Hindi po siya necessity. Ang donut ay hindi necessity, pero it is a reward. Dito po kasi we're not just selling donuts, we're selling emotions, we're selling feelings. Kasi 'di ba, kapag kumakain tayo ng donuts, we feel like it's a reward sa ating mga sarili. Siyempre, celebrations, joyfulness, joy. And siyempre, yung belongingness if we share our donuts to our family members or our loved ones. And ito naman pong influence of coffee culture and social media, very evident po siya sa mga young adults. Kaya isa po ang young adults sa mga target customer segment natin kasi mahilig silang Instagram, 'di ba? Mahilig silang mag-Instagram ng mga donuts kasi very colorful nga naman si donuts. And of course, yung families with kids, syempre, kapag nagda-dine-in sila, mas nagkakaroon ng stronger bond between them. And tong mga corporate buyers naman, again, another target customer natin sila, kasi bulk sila kung bumili para sa kanilang mga meetings. And ito namang delivery first consumers, ito yung mga nag-order via yung mga delivery apps like Foodpanda and GrabPanda. Now, ito na yung sinasabi ko kanina na very unique sa Thick and Thin Cafe. Meron tayong Cloud Kitchen. We offer not only one but two franchise options to fit your lifestyle and budget. Kumbaga, best of both worlds. Itong Cloud Kitchen po is proud to say na kami pa lang po na donut shop ang first ever na magpapa-franchise ng Cloud Kitchen sa Region 1. So ano nga ba tong Cloud Kitchen? Ito po ay run from home kitchen or a licensed small-scale commercial kitchen. Wala po siyang dine-in kasi delivered po yung mga orders via online platform, social media, or direct pre-orders. Pero yung franchise support po ay same sa Cloud Kitchen and sa physical store. Meron po na-provide na branding, recipe, training, supply chains, and marketing templates. Pero si Cloud Kitchen, meron siyang flexibility kasi yung mga franchisees, pwede po na sila ang mag-set ng kanilang working hours and scale up production based po sa demand ng kanilang products sa kanilang location. Ito naman pong lower investment, ito po yung pinaka selling point ni Cloud Kitchen kasi mas mababa yung investment na needed sa kanya. Kasi no rent kasi nga sa bahay siya. Utilities meron naman pero mas maliit yung babayaran sa utilities.
and hindi na need ng full staff kasi usually yung mga franchises sa cloud kitchen, sana din yung nasa production, making it an affordable business for first-time entrepreneurs. Now we have also yung ating traditional physical store kasi fixed siya, visible, yung setup, full setup siya. Meron siyang mga equipments, yung dine-in, take-out, yung mga furnitures, mga aircons. Kaya mas mataas yung investment na needed kay physical store. And again, yung franchise support ay the same with sa cloud kitchen. Now we have the ideal franchisee profile. Ito po, preferred but not required ha. Preferred po siya na merong background in food service, retail, or hospitality, experience in business management, or supervising staff. Sa cloud kitchen po, sa cloud kitchen po, very important na magkaroon ng uh, basic cooking. Syempre kasi yung franchisee siya na mismo yung nasa production, pero natututunan naman po yan. Meron naman pong training. And I would like po to give emphasis sa financial capacity. An ideal franchisee uh, should have a sufficient capital for the initial setup and syempre sa franchise fee and a working capital for the first 3 to 6 months. And itong location advantage po na nandito ay most applicable sa physical store. Now, ito na pong ating franchise package. Yung franchise fee po sa physical store ay 300,000 pesos, which includes the right to use the business name, logos, visual identity, and proprietary operating system. 3 sets of uniforms, 2-day on-site training at the franchise's location, digital marketing kit which includes yung mga templates natin for social medias, product photos and brand guidelines. Yung product tasting kit po, we have a free donut tasting po. Sa mga malalapit lang dito sa main branch, pwede po kayo mag-drop by para sa free donut tasting. Sa mga far locations naman po, you can message us if ready na po kayo for the free donut tasting. Pero yung delivery cost po ay i-shoulder nyo sa mga far locations po. And ito po ang napakalaking tulong sa inyo sa franchisee. No royalty fee for the first 3 years of operations. Malaking bawas po sa cost ninyo na walang royalty fee. Yan. So actually, ang inclusion po sa franchise package ay the same sa cloud kitchen and sa physical store, pero the only difference po ay yung franchise fee ni cloud kitchen ay 150,000 pesos in comparison sa 300,000 pesos ni physical store. Kasi si cloud kitchen, mas lesser yung operational complexity niya, kaya mas cheaper yung kanyang franchise fee. Now, ito naman pong ating ROI. So, tignan po natin na nandito. As you can see po, ang donuts po natin ay merong quantity na 5 dozens. And yung coffee natin ay 30 cups. Ito po ay sa normal days. Ang normal days po is yung merong pasok yung mga bata. Kasi ang ating main branch ay nasa tapat ng isang high school. So, ang lowest season po natin ay kapag wala yung pasok yung mga bata. And ang ating peak season naman po ay during yung occasions like Mother's Day, Father's Day, Valentine's kasi pwede po sila magpa-customize. And yung Christmas naman po, pwede po tayo makapagbenta on average. Pwede po tayo makapagbenta ng 50 dozens ng donuts po sa Christmas. Sa New Year naman po ay mas madami. Average po is 100 dozens of donuts po ang pwede natin mabenta sa New Year kasi 'di ba bilog-bilog. Ay yung ating tradition sa New Year ay yung dapat mayroong bilog. Kaya mas madami tayong sales sa New Year. And for example po, meron po tayong 4 na events na sinuplayan ng Crazing Table and 10 dozens of donuts na sinupply po natin sa mga partner coffee shops po natin. So we add all of them. We have a total sales per month of 201,900 pesos. Ima-minus po natin ngayon itong cost na 55%. So ano itong cost? It is the cost to produce donuts and coffees. For example, ito yung mga raw materials like chocolates, sprinkles, yung packaging na mismo. So ayan, total cost po niyan
ay 111,045 pesos. So, minus po natin siya dito sa 201,900 pesos. So, we have a total profit per month po na 90,855 pesos. So, minus po natin yung fixed cost. Mamaya po, ipapakita po natin kung ano itong fixed cost. So, we have a monthly net profit of 40,855 pesos. Ang laking bagay na po siya to be able to add po sa ating income every month. Pero take note po na itong 40,000 ay example lang po. Nakadepende po sa inyo as a franchisee on how you sell the products. Nakadepende din po siya sa mga sa demand on your location. Very important po yung location. And dapat po nasa high foot traffic po kasi yung location for the physical store. Now, ito po ang ating fixed cost. Ang ating salaries po ay nakadepende sa inyong location kasi since nasa province po kami, dito sa main branch, naka-provincial rate po ang salaries ng mga staffs. So, mas malaki po ang wage rate po ng mga staff if nasa NCR po, sa Manila. Sa rent po, again, it depends on the location. Sa utilities po, depends on the usage. And sa internet, it depends on the internet provider, license and permits. So, a total cost of, for example, 50,000. This is an example lang po. Again, it depends on different factors. So, ano itong difference ng fixed cost and itong cost na 55%? So, itong fixed cost po, hindi siya basta-basta na-change. Kasi di ba hindi naman natin pwedeng i-change, for example, itong internet na 2,000. Pero itong cost po na 55%, pwede po siyang ma-change based on the demand or sales. For example, pwede nating babaan yung pagbili sa sprinkles, sa chocolate. Pwede din natin po siyang taasan. It depends po sa demand. Now, for the ROI of the cloud kitchen, for example po, we sold 5 dozens of donuts in a day po, and for grazing tables in a month, and 10 dozens of donuts na binenta po natin sa ating mga coffee shop partners. So we have a total sales per month of 112,800 pesos. We minus the cost, 62,040 pesos. So we have a total profit of 50,760 pesos in a month. Minus the fixed cost, which is 8,000. Diba, ang laki ng gap ng 8,000 and ng 50,000 pesos na fixed cost ng physical store and sa cloud kitchen. So sa cloud kitchen po, we would have a monthly net profit of 42,760 pesos na sa inyo na po. Pero again, it depends on how you sell the products, your location, and the demand on your location po. Now, ito na po ang ating fixed cost. Notice na wala pong salaries kasi usually, you as the franchisee, kayo na po ang nasa production pero it depends po sa inyo if gusto niyo pong magkaroon ng staff. Yung katulong niyo po sa pag-produce ng ating mga donuts and coffees. Rent, wala kasi that's the full essence of a cloud kitchen kasi home-based siya. Pero well, it depends po if nasa apartment po kayo. Meron po siyang cost. Sa utilities, mas lesser po yung usage sa cloud kitchen. Sa internet, again, it depends on the internet provider. Pero yung internet po kailangan pa din sa cloud kitchen kasi we need to promote yung mga products po natin online sa social media platforms. License at permits po. So we have a total fixed cost sa cloud kitchen ng 8,000 pesos. Now for the overall expected investment po, we have a franchise fee of 150,000 sa 150,000 sa cloud kitchen and 300,000 pesos sa physical store. Sa kitchen and equipment po, sa cloud kitchen, 150,000 and 200,000 pesos sa physical store. And gusto ko lang po sabihin sa kitchen and equipment na pwede po siyang mas bumaba yung cost dito if you have existing kitchen and equipment na pwede po na for production ng donuts and coffee. Pero take note po na required po na i-inspect po namin yung inyong mga kitchen and equipments before you use it po for the production.
License and permits, 10,000 for the both of them. Inventory worth 50,000 for the both of them. BIR, 20% tax one-time payment. 30,000 po, saan nakuha? 30,000 sa Cloud Kitchen. 20% po ng 150,000 pesos ng franchise fee ng Cloud Kitchen ay 30,000 pesos. 20% po ng 300,000 pesos ng franchise fee ng physical store ay 60,000 pesos. Notice po na wala pong store setup, pre-advance, and opening launch si Cloud Kitchen kasi nasa bahay siya. So we have a total overall expected investment for the Cloud Kitchen of 390,000 pesos. For the physical store, merong additional na 200,000 pesos for the store setup, 100,000 pesos for the rent advance deposit, and 20,000 pesos for the opening launch expense. So, a capital investment of 940,000 pesos is needed sa physical store. So, ayan. I hope po na nagkaroon na po kayo ng idea o kung ano po yung mas gusto ninyo, if Cloud Kitchen or physical store. Now, if decidido na po talaga kayo to be our business partner, so if decidido na po talaga kayo to be our business partner, the next thing that you would do is to apply. Ito po pwede niyo pong screenshot kasi nandito po ang ating mga required documents. Pwede niyo pong i-drop by yung mga documents na needed if nasa within Ilocos po kayo or within sa neighboring provinces po. Sa mga far locations naman, you can submit it through sa ating online platform sa ating official Facebook page po. And ito po ang ating mga required documents, government ID, resume, letter of intent. Please include po sa letter of intent ang inyong gustong business model, if Cloud Kitchen or physical store. Proof of financial capacity and proposed location. Ito pong location, if wala pa po kayong location, can help you po. Meron po tayong site location assistance. Kasi dapat matingnan natin if high foot traffic yung inyong napiling yung napiling location. Then after po namin na ma-review ang inyong record documents, magkakaroon po tayo ng initial interview or screening in which we would ask you your short-term and long-term goals, your background, and your motivation to franchise with us. Then after that po, magkakaroon tayo ng site evaluation, most applicable po sa physical store. Then payment of the franchise fee before we actually sign the agreement. Then after po ng signing, magkakaroon po ng training sa inyo as a franchisee and sa inyong designated staff. And then, syempre, set up for both physical store and sa ating Cloud Kitchen. Then after that, launching na po, grand opening. Sa mga physical store po, nandun po ang ating franchise coordinator na katulong ninyo during the launch. Ayan. Ito po ang ating payment options. You can screenshot this po for your future reference. So we have a bank account, Metrobank, and GCash account. So ito naman po ang ating franchise agreement. Summarize po ng ating franchise agreement. You can screenshot this po para alam niyo po yung inclusion ng ating agreement. And I would like po to highlight itong section 7. Ito po ay more applicable sa physical store. Itong store furniture and other equipment. Ito man po ang ating continuation sa ating summarized franchise agreement. Again, you can screenshot po. So if decidido na po talaga kayo to be our business partner, then you can contact us po sa ating email and sa ating official Facebook account. Or sa mga malalapit naman po, you can visit us dito sa Barangay 1, Santa Rita, Bacara, Ilocos Norte. Ayan. Thank you so much po for staying with me, and I would like to congratulate you po for taking the first step sa pagbibusiness, for taking the first step of success. Kasi di ba, they always say na starting is the hardest. So we are proud of you for taking the initiative to finish this discussion po. Ayan. Sa mga questions niyo po, you can list it down po and you can book an appointment mo with us
to discuss po or address po yung mga questions, or you can send us your questions via sa ating email. So thank you so much po for listening sa ating discussion. We cannot wait. We are very excited to share some delicious donuts with you soon.